Ah, okay, magandang gabi po sa ating lahat, pati sa nasa Google, Google Meet. Ano pa? Um, December na. So, ang gusto ko pong i-share ay December na, 3 araw na nga pong December. Ano? Ay makikita sa Lucas, Kapitulo 2, mga talatang 10 hanggang 11. Lucas, Kapitulo 2, mga talatang 10 hanggang 11. Ito pa ang sabi ng bahaging ito. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So, pinagpala na po tayo sa pagkabasa ng salita ng Diyos. So, ayun na nga po, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang December na ulit. Ano po? At ito nga po yung ating laging inaalala sa mga panahong ito, ang isang event sa ating pong pananampalataya na kung saan ay nagbibigay ng pag-asa po sa bawat isa. Kasi matagal na nga pong, marami pong matagal nag-aantay na dumating ang Mesaya o tagapagligtas ng panahon na yon. At yun na nga po. So doon sa verses po na binasa natin, 2 verses, ay meron po akong i-share na 3 points na pwede pong makapag-encourage sa ating lahat, bawat isa sa atin, kagaya ng pag-encourage sa akin. Kasi ang pag-aantay talaga ay laging hindi masaya yung pag-aantay kasi pag nag-aantay ka talagang makakainip, everything, lahat, pero yun nga po yung nakakapagsubok sa atin na kung gaano tayo katiwala, may magano kalaki ang tiwala natin na kahit nag-aantay tayo na matagal ay alam natin na mayroon darating. So, ito pong passage na to ay siyempre may kinalaman po doon sa ating pong tinatawag na Christmas or yung pagdating ng ating pong tagapagligtas. So, welcoming Christ into our waiting. Yun po yung title. So, ang una pong punto ay makikita po dun sa unang verse. Sabi po may una po mga salita ang sinabi ang anghel. Ano po yung sinabi ng anghel? Huwag kayong matakot. So, the first words of the angels ay huwag kayong matakot. So, before i-announce ng angel na kayo'y magalak, ang una pong sinabi ng mga anghel ay huwag daw tayong matakot. So, ito po ay nagpapaalala sa atin, especially sa panahon pong ito ng Advent. Ang Advent po hindi lamang po celebration. Ano po? Hindi lang po celebration, it is also about yung pagharap natin sa mga pwedeng ikatakot natin. Kasi di po ba yung panahong yun talagang balisa na yung mga tao bago dumating si Jesus Christ. Kasi ano man mangyayari sa atin, tayo under ng Roman Empire, etc. Sino ba ang magliligtas sa atin? Parang gano'n. So, kumbaga parang madilim ang kanilang hinaharap. So, yung Advent hindi lang daw po celebration, kundi confronting o pagharap sa mga dala-dala natin mga alalahanin. Ano po? Marami kasi po tayong mga katulad niyan, nag-aalala si Ate Ian, ano bang inaalala natin? Yan. Marami tayong iniisip, ano po? Tama? Especially pag darating ang mga ganitong panahon. Yung para mas malaking gastos pag mga ganitong panahon yan po. Lalo na pag maraming inaanak, wag ganun. Maraming re-regaluhan or ano kayo magse-celebrate, mga ganyan. Maliit na bagay lang yun. Pero alam po ng Diyos, hindi man po aminin ng lahat, ay may kanya-kanya po tayong tinatawag na
silent burdens. Ano po? Uncertainties about the future, worries for our families or mga hindi na naghihilom na mga sugat, etc., etc. Marami po, ano po. Pero, ito pong declaration ng pagdating natin pong tagapagligtas, yung birth of Jesus Christ, nagde-declare po to na ang Diyos po ay pumapasok sa kalagitnaan ng kung saan tayo po ay yung parang mas afraid, mas worried, etc., etc. Doon po mismo pumapasok ang ating pong Panginoon. Ano po? Doon sa kalagitnaan ng ating fear. Hindi na po inaantay ng Diyos na tayo hindi na po inaantay ng Diyos na lalapitan po tayo ng Diyos na yung strong na tayo. Hindi po. Lumalapit po ang Diyos, nagre-reach out po ang Diyos sa atin kung kailan tayo mas mahina. Di po ba? So, ibig sabihin lang po noon na yung presence po o yung pagdating po ng ating pong Panginoong Jesus, pinapalitan po niyo yung ating pong mga fears, mga takot. Hindi po, kumbaga, pinapalitan ng Panginoon po yung mga gano'n nating pakiramdam, hindi sa pamagitan po na aalisin yung mga hirap sa buhay natin. Hindi po. Sa halip, pinapaalalahanan po tayo na yung fear natin yon ay yung mga pinagdadaanan natin ay hindi po tayo nag-iisa. So, hindi po lumalapit, hindi nagre-reach out sa ating pong Panginoon kung kailan tayo ay malakas na malakas, hindi po. Kung kailan tayo mahina, kung kailan tayo nanghihina, kailan tayo nagda-doubt, yan po. Doon po lumalapit ang ating Panginoon. Kaya, Christ comes to calm our fear. So, para ano Tagalog sa calm? Mapayapa. Parang ganun, ano po? Yung ating po mga fears. Kasi sabi nga po, ang announcement agad ng angel, before ng joy ay, huwag kayong matakot. So, yun po yung ating pong unang point. Ano po? Again, remember, ang Diyos po natin ay hindi po nagre-reach out sa atin, hindi natin mararamdaman kung kailan tayo strong, sali, kung kailan tayo ay nanghihina, nagda-doubt. Doon po tayo inaabutan ng kamay. Kung makaka-relate po, alam po natin yung yung footprints in the sand, di ba? Ano po yung story nyo, di ba? Nung naglalakad, di ba? Parang nag-iisa ako, ba't isa na yung footprint? So ano po bang, anong sagot ni Jesus doon? Kung naalala niyo po yung, baka kantahin pa ni ate yung footprints in the sand. So bakit nag-iisa daw po yung footprints? Kasi He is carrying us. So yun po ang ating pong Panginoon. Pangalawang point po ay, yun nga po, do not fear, sabi ng angel. Pero ano po yung kasunod nun? Good news of great joy, or, ano sabi sa Tagalog? Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. So, ang dala-dala po ng ating pong Panginoong Hesukristo ay galak sa mundo na actually, hindi binibigay sa atin yung galak na yon. Ano po? At ang galak na tinutukoy po dito ay mas malalim pa doon sa yung saya na nararamdaman natin every time, especially every ganitong season na nakikita nyo yung matagal nyo hindi nakikita, yung mga nagre-reunite kayong family, mga ganyan. Kahit kayo ay lagas-lagas na pero napaka-meaningful pag kahit ilan na lang kayo natitira sa family, ay nagkikita-kita kayo, nagsasama-sama. Pero yung joy na yon, yung tinutukoy po dito sa passage na to, mas malalim pa po doon. Yung joy na tinutukoy po dito, o yung galak na tinutukoy dito, yung inner assurance that God is faithful, present, and working even when circumstances are difficult. So in Tagalog,
Siya po ay yung meron po tayong kasiguruhan na ang Diyos ay tapat, laging nandiyan, present, at kumikilos kahit sa mga sirkumstansya po na napakahirap. Ano po? Ang totoo pong galak ng Kristiyano ay naka-anchor o nakakapit sa hindi nagbabagong realidad o katotohanan na ang ating pong tagapagligtas ay dumating na. Ano po? Yung pong ligaya na yon ay hindi po nakadepende dun sa mga kung anong meron o wala tayo tuwing Pasko. Ano po? At hindi po doon nakadepende sa halip, ito po ay nakadepende doon sa mismong sineselebrate natin, yung sineselebrate natin sa season na to, which is yung pagdating sa buhay natin ni Jesus Christ. Kapag puro si Kristo ay nasa ating pong sentro, o nasa sentro po siya ng ating mga buhay, sa ating mga puso, ito po yung, alam na natin na kasiguruhan na kung saan ay meron po tayong hindi nagbabagong kasama sa buhay natin. Hindi po siya present lamang kung kailan tayo ay down na down, or hindi lang po siya present kung kailan tayo masaya. Hindi po siya nakadepende sa emosyon natin. Ang nice lang po sabihin dito ay constant ang presence ng Diyos sa atin. Hindi po lumalayo ang Diyos sa buhay natin. Feeling lang po natin ni malayo kasi emotion po 'yun, di ba? Pag malungkot tayo, parang ang dark ng paligid, ang dark ng wala tayong nakikita, parang wala feeling nyo ay wala kayong kasama, etc. etc. Pero hindi po, emotion lang po natin 'yun. At ang katotohanan na yung presence po ng Diyos natin ay hindi nagbabago. Kaya ito pong season na to, yung Advent, tinuturuan po tayo na tumigil or mag-pause, huminga ng malalim, and hayaan po natin yung ligaya o yung galak na binibigay po ng ating pong Diyos sa buhay natin, especially sa season na to, na maramdaman natin na hindi siya depende sa kung ano man na saya, lungkot sa buhay natin. Constant po ang presence ng Diyos. At yun lang ang dahilan. Yun lang ang pwede nating maging dahilan para tayo ay magalak. Pag wala, parang sinasabi po dito, pag wala na pa kayo mahanap na ikagagalak natin, patayin niyo yung TV, huwag kayo manood ng news. Kasi talaga mga malungkot na makikita natin sa news. Ano po? Frustration, everything. Bukod pa yon, yung sariling buhay natin, may kanya-kanya po tayong mga lungkot, may kanya-kanya frustration, pero hindi po nakadepende doon yung paglapit sa atin ng Diyos. Ang Diyos po ay nandyan lamang sa buhay natin. So, una, ang ating pong Panginoon ay dumating, Panginoong Jesucristo ay dumating para payapain tayo sa ating takot. Pangalawa, dala-dala ng ating pong Panginoong Jesucristo yung galak na hindi na ibibigay ng mundo. At panghuli pong punto ay dala-dala po ng ating pong Kristo o ating pong Kristo ay nag-aanyaya sa atin na lagi po natin siyang i-welcome sa buhay natin. Ito pong invitation na ito, hindi lang po para to sa mga tinatawag natin na hindi mananampalataya, hindi po. Yung invitation po ay para sa lahat, para sa nananampalataya, para sa hindi nananampalataya, para po sa lahat. Sabi nga po ng anghel doon sa passage na binasa natin, sabi yan? Isinilang, verse 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Now, salvation o yung pagkaligtasan ay hindi lamang isang historical event. Kaya hindi lang po siya para lang sa history. Sa halip, ito po ay isang personal invitation sa atin. Ang Pasko ay hindi lamang po para alalahanin
yung pagsilang ni Jesus sa halip, ito ay tungkol sa pag-welcome natin sa ating pong Panginoon sa buhay natin. Kasi ang nais po ng Diyos, ang desire po ng ating pong Panginoon ay maging Savior natin siya. Savior, hindi lang po yung Savior na maligtas tayo sa kapamakan. Hindi po. Ang meaning po ng Savior dito o pagliligtas tagapagligtas ay maligtas tayo doon sa magligtas tayo sa kapahamakan, pero ito nga po, guiding our decisions, healing our wounds, renewing our strength, and shaping our character. Yun po yung gustong iligtas sa atin ng ating pong Panginoon. In other words, gusto niya maging fully involved sa ating pong buhay. Ang bawat araw po ng panahon na ito ng Advent ay isang malaking opportunity o oportunidad sa atin na ibukas ang ating pong mga puso fully para sa Kanya po. Kasi alam niyo po, pag hinahayaan po nating maghari sa ating buhay ang ating pong Panginoon, for sure po yun. At alam ko na naranasan na naman po natin yun for sure. Pero as a reminder, ito po ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. At kapag may kapayapaan tayo, nagsisimula po itong i-shape yung ating po mga iniisip natin, yung pag-ibig niya, it transforms our relationship. Kasi yung pag-ibig niya, isang example ng totoong tunay or genuine na pag-ibig. Kasi ano ba yung example ng pag-ibig ng Panginoong Hesus na in-example niya? Sino po ba yung kanyang ipinaranas niya yung pagmamahal niya? Diba? Lagi ko po sinasabi every time ako nag-speak, yung pagmamahal niya ay nakafocus dun sa yung outcast sa lipunan, everything. Kasi yun nga po yung example na pag-ibig niya. Kung sino yung hindi nakakaranas sa pag-ibig, yun yung mas ibigin. Ganyan. So, kaya nga po yung love ng Panginoon pong Hesus transforms our relationship. So, sa personal naman po, mas nagiging tayo. Sa example ng Panginoong Hesus, mas nagiging yung ating application ng pag-ibig sa ating pong mga kaibigan, pamilya, and everything. At panguli, yung presence po ng ating pong Panginoon brings meaning sa lahat po ng ating ginagawa. Before, nung wala po tayong kinikilalang tagapagligtas sa ating buhay, parang wala tayong direksyon. Tama po ba? Walang meaning ang buhay natin. Pero nung tayo po ay nagsimulang manampalataya sa ating pong Panginoon, nagkaroon po ng liwanag, nagkaroon po ng meaning ang lahat po ng ating ginagawa. And tatry lang ako mag-English. Ano ba yung tag dito? It is really worth it. Di mo ba? Especially po sa ating po mga elders dito. Ako nasa kalahati pa lang ng pero ano ba tawag na midlife? Parang abot ako 100 Yung po po. So, po itong especially itong season na to, na parating nararanasan na natin na nagsimula na ay maging paalala po sa atin. At hindi lang po para sa atin, tayo po ay kumbaga ay ilaw din ng ating po mga kapatid na makikita sa atin na totoo na nararanasan niya yung advent sa buhay niya. Po. So, yun po. So, sana po ay na-encourage po tayo kagaya ng pagka-encourage sa akin dito kasi sa totoo lang po ay maraming distraction sa ating pong kasi yung lipunan natin hindi okay.
Tas sa mali sa pamilya natin o sa mga nangyayari sa pamilya natin ay minsan hindi okay, pero sa kabila po nun, nandiyan po ang ating pong Panginoon. At hindi po tayo nag-iisa. So pagpalain po tayo ng Panginoon.